sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Ibinaba ni US President Donald Trump sa 19% ang tariff rate para sa mga kalakal mula sa Pilipinas. Binawasan ng 1% pala, kumbachero. Nakatawad. Matapos ang tinawag niyang beautiful visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa White House. Saan? Sa White House. White House? Ipinost ni Trump ang balita sa kanyang Truth social media platform matapos makipagpulong kay PBBM sa Oval Office kung saan ipinahiwatig nito ang isang deal na maaaring maabot sa panahon ng pagbisita nito. Tinawag ni Trump na isang magandang pagbisita ito at tinapos nila ang trade deal kung saan ang Pilipinas ay magiging open market kasama ang US at ito ay magiging zero tariffs. Inilarawan din ni Trump si Marcos na isang napakahusay at tough negotiator. Pabaliw pang sinabi ng US President na mas gusto niya noon si Marcos kaysa ngayon dahil masyado daw itong matigas. Ganon. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. Hanggang itim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Pakisabi pag-asa. Hi. Maganda morning. Mukhang maganda gising mo, kumpachero. Mukhang nakalugaw ka na. Nihintay ko nga eh. Ay, tinanghali ka. Bago nakaalis dito sa DZRH. U-turn yan. DZRH. Ang lugaw ni May Binauhan ay tinikman ko muna. Happy ka naman. Tinikman ko muna kung ito ba'y original, lasang Operation Tulong or pirated. Pirated. At ito'y at kung ito'y papasa sa panlasa ng mga nangangailangan ngayon, lalo na mga binaha, yan, sinalanta ng bagyo at habagat. Pasadong-pasado kung pasado. Oo. Kahit pala gaano karami yung nilulutong lugaw,
ni May Binauhan, talaga namang hindi nagbabago ang Gusto ko lasa. yung sabihin ni May kung ano na talaga sikreto niyan. Hindi pwede kung bachero. Baka gayahin ng ibang istasyon. Oo, sa bagay. Ngayon may mga gumagaya ng ibang istasyon, lugaw na rin ang Lugaw na binibigay. narinig ko nga Oo. Siya nakapagpakain ng 1,000 tao ng lugaw. Sabi ko, Ginaya na. kung nagkaroon ng kompetisyon yung magkatabi, ano ba, andito yung May Binauhan sa original lugaw at saka yung gumagaya. Ewan ko lang kung may pumansin. Pag natikman nila. Yung May Binauhan. Dito yung lugaw na to hindi mo nahahanapin kung may manok Talaga? Yung iba naghahanap. Wala bang pakpak dyan? Wala bang atay man lang dyan? Okay. Hindi mo nahahanapin. Hindi na. Dahil lasang-lasa na. Oo. Embedded. At embedded talaga. At kahit halukayin mo, hindi mo makikita. Talaga. Pero pagka ginangata mo yung durog na kanin sa lugaw. Lasang-lasang chicken. Kakaiba nga talaga ito. Talent ito, mother. Kung sino yung tagaluto natin ng Si May. Tagaluto ni May. Hindi, minamando lang ni May. Mulong, si Mulong. Mulong. Pero bago iluto yun ni Mulong. Huwag mong sasabihin. Sige, wag mong sasabihin. Hindi ko na sasabihin. Secret nga yun Secret nga pala yun. Baka gayahin. Gaya ng Hindi, pero ang totoo nun, baka kahit niya gayahin, iba yung galing. Kaya nga, yun nga sasabihin ko. Kung ang kahapon sinasabi mo, base sa sinabi ni Mother na kung hindi nabalita sa DZRH ay hindi pa balita yan. Ito, kapag hindi lugaw ng DZRH, hindi lugaw yan. Ayan, parang gano'n. Parang gano'n ang dating yan. Grabe. Bagamat, yung iklog ang nagdala din doon. Yung iklog. Ano ba nila naluluto na gano'n? May style daw yan Para pag binabalitan mo, hindi nagpipira-piraso. Parang buo yung balat na matatanggal mo. Kundi yun, ang sabi ni Nanay Benny sa akin dyan, pag pinakulo mo, kaya pinakuluan mo yung iklog, naglaga ka, tapos hindi mainit yun, ang uwi mo, tapos ilagay mo kagad sa malamig na tubig. Malamig na tubig, mga pagkalipas ng ilang minuto, ayan, pag talagang tanggalin mo tapos hanguin mo na. Siguradong naghihiwala yung laman at balat nun. Ayun, parang perfect. Nakakainis nga kasi yung magbabalat ka ng iklog na ting babalatan mo, napipiraso yung laman. Nakakainis yun. Inihahagis ko na yun Ganon? Grabe. Kaya pala sabi nito si Rene Parcon, ngayon! Ang dami na daw niya nakain iklog. Mula doon sa balat. Mula doon sa balat na itinapong ko. Nako, ayan ang atin pong Operation Tulong ng DZRH, ang ating palugaw, napaka-importante pa naman. Kahit ba sabihin lugaw lang yan, pagka ganitong panahon, hahanap-hanapin mo yan. Talaga. Kahit ang mga mayayaman, naghahanap ng lugaw pag ganitong panahon. Kaya wag niyong iismulin. Talaga. Kahit na ibang estasyon pa yan, talagang yan ang kailangan natin, yung palugaw. Pantawid yan pantawid, kumbachero. Saka iba dating yan pagka dumapo sa sikmura mo yan ang init kaya nga tinikman ko, pagkatikim kong gano'n, may kasama pang iklog. Sabi mo, good. Good, very good. Ayun, umalis na kagad umalis sila. na, kaya sila pala yun. Biyahe na sila ng San Mother? Sa Bagong Silangan, Quezon City. Yan, sa mga taga Bagong Silangan. Andyan at paparating ang pinakamasarap na lugaw sa balat ng lupa. Ang dami rin kasing naapektuhan dyan. Yan ang lugar na laging kapag may ganitong trahedya, may ganitong mga pag-ulan, pagbagyo, laging nasa balita. Kagabi ay sa Malanday pala galing. Barangay Malanday sa Marikina. Ayan, lumubog din yung lugar na yan. Sa Marikina. At marami pang mga lugar na kung saan ay lubog pa rin ang ating mga kababayan dahil po sa walang humpay na mga pag-ulan. Ngayon pala kumbachero ay bagyo na itong si Kadante. At inaasahan na baka daw sa araw na ito ay mas matindi pang mga pagulan ang maranasan natin. Kaugnay niyan, kuha na tayo ng update mula sa Pag-asa. Si Miss Ana Cloren nasa linya natin.
Miss Ana, magandang morning! Magandang morning din po ka Jerry at Katoning, no? Update po tayo dito sa binabantayan po nating mga samaan ng panahon. So unahin na po natin. Plural yan umpisa pa lang medyo mga sama ng panahon. Nakakakaba naman yan, Ana. Opo, meron po tayong dalawang binabantayan sa kasalukuyan at yung isa nga po ay ganap na pong bagyo. At yung si bagyong si Dante ay nasa 905 kilometers east po na extreme northern Luzon. At yung kanyang taglay na lakas ng hangin po maabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Pa-north-northwestward po pagkilo sa bilis na 20 kilometers per hour. So itong si Dante ay malayo po sa ating kalupaan kaya hindi natin inaasahan na magkakaroon po ng direktang epekto sa ating bansa. At hindi ito magla-landfall, Ana? Yes po. Opo, malayo po sa landmass po natin si Dante. Okay. Yung pangalawa naman po, yung low pressure area na nasa coastal waters po ng Calayan Island, Calayan, Cagayan, na kung saan tumataas po ang tsansa na ito rin po ay maging isang bagyo ngayong araw. Opo. At kapag naging bagyo po ito, tatawagin po natin bagyong si Emong na kung saan ay once na maging bagyo po ito dahil nga malapit ito sa extreme northern Luzon, posibleng may signal po agad tayo. Signal number 1 ay posible po natin agad ma-raise dyan sa may extreme northern Luzon, pati na rin po sa ilang bahagi ng northern Luzon. So dalawang bagyo at the same time sa Philippine Area of Responsibility. Magkakasabay sila. Posible po. So yung isa po malayo, yung isa ay malapit po sa extreme northern Luzon. Pag naging si Emong ito, kailan ito magiging Emong, Ana? Posible po ngayong araw, no, maghihintay lang po tayo ng sabat na datos kung isang bagyo na po itong itong LPA nating minomonitor. Anong magiging epekto niyan kapag may dalawang bagyo yan sa loob ng PAR? Opo, kapag may dalawang bagyo po tayo, itong dalawa na to ay ma-enhance palalo yung habagat po natin. Na kung saan kahit malayo si Dante at itong si Emong ay nandiyan sa may northern Luzon area, hahatakin po nila yung habagat na iiral na naman po sa malaking bahagi po ng ating bansa kasama po ang Metro Manila. Sige nga, saan natin asahan ang mga pag-ulan at gaano kalakas itong mga pag-ulan na to, Ate Ana? Opo, ngayong araw po inaasahan natin yung monsoon rains o yung tuloy-tuloy na bugso ng mga pag-ulan po dito sa Metro Manila, pati na rin sa Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro. Ibang bahagi din po ng Mimaropa, La Union, Nueva Ecija, Quezon, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental ay may mga bugso-bugso na mga pag-ulan din po tayo inaasahan. Dala nga rin po nitong habagat. At hanggang sa mga susunod na araw, once na maging bagyo at yung axis po ni Dante ay mas tumaas pa, mas magiging favorable po ito para sa habagat na kung saan in the coming days po pati yung Ilocos region ay posible na rin po makaranas ng bugso-bugsong malalakas na mga pag-ulan. Kaya kahit ngayon po ay pinaghahanda na po natin sila sa posibilidad ng malakas na buhos sa pag-ulan hanggang sa matapos po ang week na to. Binahana tayo. Ilang araw na, Ana. Mas malalakas pa ba itong mga inaasahan nating ulan kumpara sa mga naranasan natin itong mga nakakarang araw simula noong kailan ba? Sabado, simula noong Sabado. Opo, yung dito po sa Metro Manila ay gradually babawasan naman po yung mga pag-ulan natin ngayong araw hanggang bukas. So pagdating naman po ng Friday, pero sa Zambales, Bataan, pati na rin sa Occidental Mindoro dahil sila po yung exposed areas po dun sa habagat, sila po halos maintain po yung malalakas na buhos ng mga pag-ulan. Pero yung dito po sa loob, yung sa may ilang areas pa ng Calabarzon, ng Central Luzon, pati na rin po sa Metro Manila, bawas po ng bahagya yung mga pag-ulan po natin. Bahagyang bawas, pero maulan pa rin po. At yan nga, pag akyat po nung bagyong si Dante, favorable po ito sa habagat sa may Northern Luzon area. At ganoon din kapag naging bagyo po yung posibleng maging si Emong ay yung Ilocos Norte, magsishift po yung axis ng habagat natin sa may Northern Luzon area. Kaya po yung Ilocos region, sila naman po yung may posibilidad na malakas yung buhos ng mga pag-ulan. Ito bang mga nagdaang araw,
gaano kalakas yung ulan kung ikukumpara sa mga nagdaang habagat. Merong iba akala undoy na kasing lakas na ng undoy yun eh. Opo, nung isang araw po, nung Lunes po, no? Nung Lunes, yun po yung kasagsagan ng habagat po natin dito sa Metro Manila. Halos umabot po ng 180 millimeters of rainfall, yun naitala po dito sa may Science Garden po natin sa may Quezon City. So, kung ikukumpara po natin siya kay Ondoy, eto po kasing habagat natin ngayon ay tuloy-tuloy po na mapag-ulan at prolong po or mahaba yung period. Pero nung time po kasi no Ondoy, in 6 hours po ay bumagsak yung, bumuhos agad yung 300 millimeters of rain. Kaya po, biglang baha po yung nangyari po doon. And then, nung last year, no, may ganitong case din po tayo last year, yung si Karina. At yun naman po ay in a span of 18 hours, ay naitala po yung nasa around or more than 300 millimeters of rainfall. Kaso yun nga po, yung ngayon, yung case po natin Tuloy-tuloy ngayon kasi ay sa atin, tuloy-tuloy. ano? Hindi lang po sa one-day event. Ilang araw na ako, Sabado. Mga tatlong araw na no, na malakas ang mga pag-ulan. Opo, halos kahit nung meron po tayong bagyong si Krising, no, yung may habagat din po tayo dito sa Metro Manila, though hindi po ganun kalakasan, pero yun nga po, nag-iipon na po ng tubig or meron na pong nadadagdag na tubig po sa atin kahit hindi po ganun kalalakas. Saka saturated na mga lupa. Yes. Kaya ganun. Tama ka. No? Yung mga flood control ba natin na ay napaayos na? Yun hindi nga pala sa iyo yun. Hindi nga pala sa iyo. Tanungin mo kay Engineer Tony Nanggel. Hindi nga pala. Hindi nga pala kay Ana yun. Nako, pambihirang pati sa no. Well, anyway, so ang sitwasyon pala, tama lang pala kumbachero na hindi mo na pinapasok ang mga estudyante ngayon at mga manggagawa sa gobyerno. Pero ang Pag-asa, lagi may pasok. Yung bang mga halaman dyan sa Science Garden hindi nasisira, Ana? Nililipad na rin po. May ibang na rin po natatanggal na rin po yung mga dahon. So yung 180 millimeters, naasahan ba natin na mas marami pang ulan itong mga susunod na araw, at least doon sa may Zambales area kamo? Opo, doon sa may Zambales, Bataan po, no, ay posible pa rin po yung more than 200 millimeters of rain yung inaasahan pa rin po natin ngayon hanggang bukas po. At dito nga po sa Metro Manila ay nasa around 100 to 200 millimeters pa rin po yung ina-expect natin ng mga pag-ulan. At yun, yung sa may Cavite area, no, mataas na rin po yung mga pagbaha. So, ganun din po, ina-expect pa rin po natin yung nasa around 100 to 200 na millimeters of rain. So, ito ay hanggang weekend na? Hanggang weekend na po. Naku po, nanang ko po. Anyway, pero linayin ko na po kasi na kapag pagdating po ng Friday or pa-weekend, lilipat po yung mga pag-ulan natin sa Northern Luzon area po. So mababawasan po dito sa Metro Manila. Hindi katulad dati kapag kami nagpapalit ng bagyo, ipapahinga ka muna, aaraw muna ng konti para makatuyo ka man lang ng mga labahin. Ito, tuloy-tuloy. Okay. Thank you, Ana. Thank you, Ana. Salamat Ingat po. kayo dyan. Ingat. Si Ana Cloren ng Pag-asa. Ko na pala siya, hyphenated na pala si Ana ngayon. Oo nga pala, Ana Mother. Cloren Jordan. May apply doon, may ano na. Nagkasawa na pala. Married na pala, taken na pala. Teke na pala to si Ana. Ano apply doon ulit? Pakisulat mo nga. Horda. Ayan. Tinan mo nga naman. Ganda ng pagkakangiti ni Ana dito eh. Talaga naman. Isipin mo, pagkatapos ng matagal na panunungkit ng matamis na naibigay din niya. Kay Michael Horda. Kay Michael Hordan. Michael ba? Hindi ko alam. Wala si Michael Jordan yun eh. Yan, pati hanggang Mindoro, mula Mindoro pataas. Yan yung binabanggit ni Ana na actually meron siyang binanggit na Negros eh. Kaya nga yung binanggit niya sa yung Negros sa pangalawa pati Guimaras. Pero yung una, ibig sabihin, yun ang mas makakaranas sa mas malalakas. Mindoro pataas. Kaya yung mga taga-Occidental Mindoro, dapat talagang buhusan lang sila ng pondo. Grabe, dami niya naman pera diyan eh. Na-release na eh. Wala na halos inabutan eh. Kaya asahan ninyo, masisimento na. Yan dagat mula Batangas hanggang dyan sa Mindoro. Baha at Anthony Tabernas sa 2x2 sa DZRH. Naglabas ng statement kahapon, mabilis na lang kumbachero bago mo lang pindutin yan.
Naglabas na statement si Executive Secretary Lucas Bersamin kahapon. Dahil sa nakita daw nila, sino kaya ang may kagagawan nito? Nagkabit daw ng mga tarpaulin. Mga tarpaulin na may picture pa ng Pangulo para sa SONA related activities. Yung preparation. Yung preparation. So nagkabit pa. Yung pa pinrioritize ng mga tinamaan kung sino man yun. Sinuspindi ho yan. Yung preparation sa SONA. Ang sabi po nitong... Ang SONA kasi, sa Lunes na nga sa pala. Lunes. Sabi po ng kalatas na inilabas ni Executive Secretary Lucas Bersamin. The President is dismayed. Ang Pangulo ay dismayado by reports sa mga balita that government personnel na ang ilang mga tauhan ng gobyerno are putting up SONA-related materials in public areas ay naglalagay ng mga materyales na may kinalaman sa SONA, while many communities samantalang napakaraming mga komunidad are battling heavy flooding. Ang nakikipaglaban sa nakakaranas ng matinding pagbaha. Let me be clear. Liwanagin natin. Uy, Katotoy, ikaw ba yan? Ito si... liwanagin natin. Nagalit din pala si Executive Secretary Lucas Bersamin. All SONA-related preparations, ang lahat ng mga paghahandang may kinalaman sa SONA are hereby ordered, ay ipinag-uutos, immediately suspended, na kaagad na suspindihin. Ayun. Itigil. Itigil yan. Kaya inuutosan daw po ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, including DPWH, na put full attention and exclusive focus, pagbuhusan ng panahon at atensyon on flood response and relief operations. Ang pagtugon sa baha at mga pagtulong sa mga nasalanta. Hindi yung mga pagkakabit ng tarpaulin para sa... Madadagukan mo nga talaga. Talaga. Pero yung mga nagkabit niyan, sumunod lang. Nautusan lang yan. Kung sino yung nagutos yan. Hindi mo malaman kung nananabutahe o... Kaya nga O ano, ang man. matindi nga nun, kumbatsero, kaya lalong napagalit si E.S. Bersamin, kinakantsawan na nga ang gobyerno dito sa... Asa na yung flood control? Asa na yung flood control? Yung ibang mga picture, kumbatsero, na nakandun pa, nakabalandra pa yung mukha ng Pangulo, nakasabit sa poste, na yung ibaba ng poste hanggang dibdib ang baha. Kaya nga Talagang magagalit ka. Matindi. Tapos yung iba, may iba bang mga tarpaulin nakalagay, "Thank you, taxpayers. This is where your taxes go." Yan. Tapos nakalubog yung kalsada doon at yung mga kabahayan sa tabi noon. Talagang magagalit ka. Sige, ka talaga. Mr. President, sibakin mo na kung sino dapat mo sibakin dyan. Habang nakalubog ang marami sa baha. Tapos yun nga, tama itong isang natanggap kong, ano ba tawag sa mga ganito? Picture na may mga nakasulat. Ito ay billboard? Hindi picture na may mga mensahe. Tapos mga ano. Ang tawag yata sa social media ba? Sa social media ang o kaya tawag yata, sa mga chat group. Chat group. Ang tawag dyan kumbatsero larawan. Hindi ba ito yung meme? Meme. Ano ba yung meme? Yung matutulog na. Ano ba yung meme? Ito nakalagay, may picture. Engineering can't fix what politics keeps breaking. Hindi malulunasan ng engineering ang sinisira ng politika. Ayun. The Filipino urban crisis is political, not technical. Ang krisis sa politika, ang krisis sa kalunsuran, urban sa mga Pilipino ay political at hindi technical. Ayun. Nadali mo. May mensahe ito. Sino ba yung nagsabi niyan? Ang tindi ho ng mensahe nito. Yun daw ngang flood control has 1.14 trillion budget but the streets still look like this. Kaya nga. Ayan, nakalubog sa baha. Kaya nga. Yun na nga. Kaya yun. Ikaw nga, congressman, senador, kayo to. Kayo to. At pati na sa executive, baka sabihin, DPWH, kayo to. Kaya yan.
baka sabihin puro mga mambabatas lang ang nasisisi, yung nag-i-implement kasama din executive. hindi makakaligtas kung Kaya batyero nga, Bagamat marami din namang nagsasabi mga taga DPWH na yung ginawa nilang may program of works, yung may program of works, yun ang natanggal. At yung isiningit, yun ang isinalaksak sa ngalangalan nila. Kaya nga. Oo, kaya nga nagkaganon. Dapat talaga magising na tayo. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Beno, Ang tunggak na oras, kaumpisa pa lang natin tanghali na pala. Ngayon pa lang kami nagpapainit ng lugaw Pambihirang patis. Mario Josep. 29 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umaga, ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Hanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, July 23, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Long-time partner sa Bulacan, itunuloy ang kasal kahit lubog sa baha ang Baraswain Church. Pagiging entrepreneurship ng mga Pinoy nang ibabaw sa panahon ng kalamidad. Pangulong Bongbong Marcos tiniyak ang pagtugon sa pangangailangan ng mga apektado ng pagbahang dulot ng habagat. Higit 50,000 manggagawa nanganganib daw mawalan ng trabaho pag pinagbawal ang legal na online gaming. Mahigit sa 500 lugar sa Metro Manila lumubog sa dahil sa habagat. Governor Vilma Santos pinangunahan ng budal fight para patunayang ligtas kainin ang isda sa Taaleg. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, puntahan muna natin ang ating RH reporters. Binalikan ni Sherwin yung nag-viral video na bata na nahulog sa napakalakas na agos ng tubig sa ginagawang drainage system dyan sa Batasan Hills. Diba? Nakuna ng video yun Tatay niya pala talaga yung sinusundan niya. Kaya niya sinundan. Ayun ayun, ako. Hinabol din ng tatay pero mabutit may ibang pang tumulong para masagip. Nakaligtas ho ito. At andon si RH6 Sherwin Alfaro. Alamin natin ang update. Sherwin Alfaro, go, go, go! Jerry, Anthony, kung makikita mo, ito na yung drainage kung saan sumuot o nahulog yung bata na 3 taong gulang na si John Paul. Ito yung sumunod sa kanyang tatay. Dahil nung Lunes, late nang sinuspindi yung klase, itong tatay na si Jaymar, Pedral, si Jaymar Pedral, susundo dapat sa kanyang anak na nasa eskwelahan. But hindi niya alam na sumunod sa kanyang paglalakad dito nga sa baha sa may Inbornal sa may Talanay, dito sa Barangay Batasan Hills, yung kanyang anak dito sa bahagi dito na pedestrian way. Nung naglalakad na sila dito sa portion na ito ng daan, dito tumalon yung bata ng ang agos ng tubig nanggagaling dito kasi yung pinaka-creek nila umapaw. Bahaging kalsada. Yan, buong kalsada yan. Puro tubig yan. Kaming tubig ito nung mangyaring insidente. At ongoing kasi yung pag-repair at construction nung naturang drainage system. At yun lamang, wala tayong makita nga mga pastel
na nakalagay kung kaninong construction o kaninong Di ba dapat meron yan, yung nakapaskel na display board? Sa area, wala nakalagay. Ayun, may nakalagay. Ayan may nakalagay. Komatsu. Ayan. Hindi napansin ko yung pinakita mo kanina, yung parang yung cone, yung dalawang bilog na imbornal. Ay, yung bilog, di ba lakas ng agos niyan? Ayan. Buti hindi humampas yung ulo nila dyan, ano? Yung bata, paikot-ikot dito sa pinakakanan na butas ng imbornal. Habang naman, si Jaymar, dito naman sa kaliwa. Nagkahiwalay. Matin, dahil nung lakas ng agos, kinikwento nga niya kanina, nagkapugat-pugat yung kanyang ulo at yung kanyang... Talaga, sa lakas dun eh. Sa traffic lang dahil labasan ng basura na hindi sa talanay dahil may dumang basurero. Kaya Jaymar, maganda kasama natin si Anthony Taberna at si Jerry Baha. Ano yung mga tinamong sugat mga matapos mong talunin yung imbornal? Sa ulo, sa yung tuhod. Ayan, ano yung nasa isip mo nung mangyari yung insidente nung Lunes? Parang nawala na po ako guys. Ang alam ko lang yung anak. Alipin siya. Dahil huli na nung nalaman mo na sumunod siya sa'yo, ganun ba? Tapos anong nangyari? Pinili ko na ninirit ko po lang pagpalit sa kanila sa talog para matuwa ko. At talagang wala ka ng dalawang isip na ginawa na nung mainilag mong anak mo yon, sumalun ka na rin. Dala mo yung gusto dala niya. Sherwin, nasa likod niya yung bata. Paano niya nalaman na nahulog yung anak niya? Paglingon ko po doon, kasi nakita ko po na nahulog na hinabol ko po yung bata. Ayun, Tapos nagsigawan nga yung mga tao. May mga nakakitang nagsisigawan. So nagkahiwalay pala kayo doon sa imbornal, sa ilalim? Sa ilalim po. Usually walang harang to nung nangyari yung aksidente. Walang harang. Totoo yan. Ito lang nilagyan ng mga taga-barangay na nilagyan na nga ng police line at itong railing, hulay dilaw, para nga hindi na maulit yung aksidente nangyari. May tumulong, Sherwin May tumulong sa kanila para maihaon sila. Naibabaw yung nakatulang short. Ano yan? Taga dyan din? Ano siya dito? Pahinante? Trabador din? Kung daw po sa dulo yun, may tanunan. Taga dyan din? Doon sa dulo nito nga. Layo-layo din na inabot no? Ano yan? Sa kabila na kayo nakuha? O dyan din mismo sa pinagkahulugan nyo? Wala po. Nagkakilala kami. Hindi. Nung makuha kayo, nung ma-rescue kayo, dyan pa rin sa pinagkahulugan nyo o sumuot na kayo doon sa kabilang imbornal? Dito pa rin po ako nakaano. Dyan din, Doon ko sa kabila. Sa kabila na yung bata, Pero alam mo kung Bachero, yung harang na yan, SOP naman sa kontraktor yan Dapat may harang talaga. Pagka may ongoing construction, yung safety measures, hindi man lang ginagawa ng iba. Lalo pa, daan pala yan. Daanan yun Yung terminal ko, terminal ko ng mga tricycle, sa terminal, na dahil nga nandito yung ang tawag siguro dito, full bridge, na parang connector junction ng drainage. Na concrete culvert. Box culvert. Na tubig na nanggagaling sa street sa dalawang tubo ulit, papababa, palabas doon sa pinakamalapit na ilog. Kumusta yung bata? Kumusta yung bata, Sherwin? Medyo nagtatay po paggabi. Mamaya po, namin sa pa-check up. Sa doktor. Pa-check up, oo nga. Paggabi, dumi yung nangyari sa bata. Nakainom siguro ng tubig Hindi naman nilagnat. Na nagtapon pa ng basura doon sa imbornal. Hindi naman nilagnat, Sherwin, yung bata? Nilagnat daw ba yung anak mo? Hindi naman. Ilang taon yung bata? Tatlo. Ilang taon yung uli si Pogi?
Ilan taon na? 39. 39. Tapos yung anak ay Bunso, ilan sa anak mo? Tatlo. Pinakabunso ko si John Paul. Yung batang nahulog dito sa tatlong anak. Malayo ba bahay nila dyan? Mga nasa 50 metro siguro ang layo ng Malapit lang. Lapit lang. Oo, dahil pag nakita mo tong area, paakyat pababa yung mga area, itong mga kalsada rito. So doon sa kanila, doon sa bahagi ng paakyat pa nung portion ng kalsada. Pero nung iniwanan niya yung anak niya, may kasama ba sa bahay? Ano po yun? Nandun po yung nanay, sir. Andun yung nanay ng bata? Yung nanay. Kasi, alam po yung anak ko, doon lang sa harap maliligo ng ulam na sinulam po. Naliligo na pala noong oras na yon. Ayun po doon sa harap ng bahay namin. Malayo po dito. Hindi ko alam po na sumunog pala sa akin kasi susundo ako ng anak ko. Hindi nakita nung asawa mo? Nasaan yung asawa mo noon? Andun po sa loob ng bahay kasi yung linuluto ko, pinampayan niya rin. Kasi isang panty naman po. Andun lang sa harap ng bahay. So hindi na malaya na sumunod sa iyo yung John Paul. Yung bata. Talaga pag ganyang mga sitwasyon, laging dapat nakabantay sa mga bata. Kainaman na lang nailigtas at walang naging pinsala ang anak ninyo. Meron bang kumausap ba sa inyo sa barangay, bro? May kumausap sa inyo sa barangay? Ay, barangay naman dito kahapon yung nila kasi hindi pa mo makausap siya. Oo. Ngayon pinupuri kayo sa social media, lalo ka na, talagang hindi ka nagdalawang isip, nilundag mo yung anak mo. Ano masasabi mo? Opo. Ano po yan wala pa akong wala na po yung kasalit. Samahan lang po yung bata. Talaga, anak mo Oo. Meron daw may mga vloggers daw na natuwa sa iyo. Totoo ba 'yon na binigyan ka daw ng reward? Opo, may tulong naman po namin. Okay. Mainam. Mabuti naman at sana mag-iingat kayo palagi. Kung pwede yung mga batang ganung malilikot pa. Wag na iiwanan na mag-isa. Ano ba hanap buhay mo? Ano daw? Construction mo. Construction. Pion. Ano po yan sa pintor. Pintor. Skills yan, di ba? Skilled worker to. Skilled worker ka pala. Pwede palit kay Juan Luna. Dakilang pintor. Ayan. Ayos. Ingat kayo palagi. Maraming salamat, partner. Thank you. Salamat. Actually, Jerry, marami paalala na si Tatay Jaymar sa ibang mga magulang na halos yung anak na alam nila ligtas o ganito mga panahon ng pagbaha, maaaring mapahamak sa maling mga desisyon kung sakali may paalala ba kayo sa mga magulang po, nakakanya magulang na magbabantay dito ng mga anak? Ito, yung mga kanilang ko yung mga anak, yan, saka ang auntie, nandiyan lang yung maraming salamat sa Kuya Jaymar na pagkita na kabayanihan doon sa pagtagit sa kanyang anak. Subalit maging sa muntik na rin na higupin at kapaano doon sa naturang aksidente nung nangyari yung mataas sa pagbaha dito nga sa Barangay Batasan Hills ng araw ng Lunes. Dala DZRH News, RH6, Sherwin Bata Alparo, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Yun, natural naman yun sa magulang. Sa magulang, gagawin lahat talaga yun. Eto, Sherwin, may nag-text kay Tina din na may vloggers naman daw, ikaw naman daw ang bibigyan. Yung may vlogger dito, bibigyan ka daw, Sherwin. Bibigyan ka naman daw, Sherwin. Ikaw naman daw ang bibigyan.
Bibigyan ka sakit ng ulo. Saka, hindi, ito, seriously, kumbachero, ha. Ito hindi naman first time. Sana naman ay ito yung maging tawag pansin sa DPWH na isuheto po ninyo ang inyong mga kontraktor. Ayan, kontraktor ito. Kontraktor po ang may obligasyon dito, pero dapat ay pinapaalalahanan ng DPWH na kapag kami ganitong construction, lalo na sa mataong lugar na ganyan, daming pwedeng mahulog yan. Ito, bumabaha pa. Yan, tapos sa mga kalsada, wala man lang mga ilaw sa gabi na hinukay, hindi man lang nilagyan ng harang o kaya ng ilaw at saka nung mga komba, yung mga safety measures. I-require na po sana yon. I-require na. Ito, may pinag-uusapan pa tayong naisalba, nakaligtas. Kung hindi matalas yung si Jaymar saka yung mga kapitbahay doon, isang sumisid mismo. Sumisid mismo. Wala na sana tayong pinag-uusapan. Hindi na maibabalik ang buhay. Calling. DPWH at sa mga contractors ng DPWH. Samantala, dito sa Maynila may mga bahapan lugar. May mga nadaanan ako kanina. Yung pagitan ng Osmeña Highway, at ng Taft. Yung mga kalye dyan sa pagitan niyan, maraming mga lubog pa rin, yung Estrada, yung Arellano, hanggang doon sa may Taft, Vito Cruz. Ay, grabe may tubig pa rin dyan. Hanggang dito sa mula yung Vito Cruz papuntang Ross Boulevard, may malalim pang lugar dyan. Matatakot kang maglakad Talaga. Ang problema naman dyan dahil sa mga open manholes, yung mga tumitira ng takip. Yun ang problema dyan. Nako po. Alamin natin ang sitwasyon sa iba pang parte ng Maynila. RH29, Boy Gonzales. Coming boy! Ka-Jerry, ka-Anthony, dito sa kahaba ng Rizal Avenue hanggang Abad Santos sa Tondo, mula dyan sa Arpapa, boundary ng Caloocan at Maynila, ay wala ng tubig baha. At kahapon, mabilis na humupa yung pagbaha dyan, hindi ka mukha sa ibang lugar. At maging kahapon na dinaanan ko yung Tayuman, Abad Santos, napakalalim ng tubig baha dyan. Pero sa mga sumadaling ito, ay wala ng tubig baha dyan sa Tayuman at Abad Santos hanggang dito sa Recto hanggang sa Divisoria. Nadaan na kayo makasada at wala rin ako nakita mga basura na nakakalat at nakatulong na malaki. Ayon na rin kay Yorme Isko Moreno Dumagoso, yung declogging at paglilinis sa mga drainage. Kaya ito ay nananawagan sa muli sa mga barangay. Sabihin mo raw, boy, kay Yorme na hindi sira yung mga pumping station ng Maynila, gaya nung report na natanggap niya, kundi may mga tawag doon, hindi lang talaga makadaloy papunta doon sa pumping station yung tubig dahil nababarahan sa ibang mga drainage system, mga basura. Grabe basura. Hindi raw sira, sabi ni Secretary Manny Bonoan. Oo, at yan yung napunan niya kasi nung nakalipas yan. Kaya yung barado dyan sa Top Avenue, tapat na PGH, nag-declogging sila dyan mahupaan ng konti. At yung area ng UN Avenue. Sa ngayon, sa dinaanan kong lugar, ay wala nang baha. At kahapon, wala na ba ulan ngayon? Kanina, bumuhos yung ulan, medyo malakas. Pero ngayon, ay wala na. Hanggang sa makarating ako dito sa area ng Divisoria. Kaya yung creek dyan sa Arpapa, medyo mataas siya. Pero wala na ako nakita mga tambak na basura dyan sa pinaka-estero de Mepaho. Kaya ang itong dinaanan kong lugar ay malinis at walang tubig baha. Itong kahaba ng Abad Santos, particular dito sa Tayuman, sa Tondo. Walang pasok ngayon sa eskwela, walang pasok sa opisina ng gobyerno, maliban sa yung mga kailangan sa disaster. Baka may mga gustong pumunta dyan sa Divisoria, bukas ba mga tindahan dyan ngayon kahit na ganitong masamang panahon? Oo, yung mga bukas, yung mga tindahan dito sa Divisoria. Yung iba hindi naman talaga araw kahit na holiday, talagang nakabukas sila, lalo tindahan ng mga tela, yung mga iba't ibang mall dito na malalaki
at yung iba't ibang mga paninda at yung mga damit, t-shirt ay bukas naman dito sa Divisoria. At kahit pala maaga at maulan, nahahakot na yung basura dyan, ano? Nakita ko yung video kanina. Ito, meron na 2 truck dito. Ngayon sa mga kanina pa, mga 6:20, nahakot na yung basura. Dahil ito yung mga basura sa night market ng Divisoria. Kaya yung mga gulay-gulay na mga... Ayun, 2 truck lang ng basura na may compactor ang nakahakot. Malinis na itong kahaba ng Recto Avenue dito sa Divisoria sa lungsod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa Lisaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy! Boy Gonzales mula sa Maynila. 6:52 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang ating mga balita. ACS Balita. This time, Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Hindi napigilan ng hanggang tuhod na tubig baha ang pagpapakasal ng long-time couple na sina Jao Verdillo at Jam Aguilar at nagpalitan sila ng I do's sa makasaysayang Our Lady of Mount Carmel Parish sa Baraswin Church sa Malolos, Bulacan. Mistulang eksena ng isang romantikong drama ang naganap na paglalakad ng bride sa aisle at sinalubong siya ng kanyang groom na may tubig baha na umaago sa laylayan ng kanyang gown. Ang walang tigil na pagulan sa Central Luzon mula pa noong linggo ay nagresulta ng paglubog sa baha ng buong rehiyon kasama ang Baraswin Church. Na ang tubig ay umabot sa halos 1 talampakan ng lalim kahapon na umaga, ngunit itinuloy pa rin. Walang humadlang sa kasalang Jao at Jam. Si Mayor kaya, umattend ba si Mayor Christian Natividad sa kasalan? Baka, yan lang siya. Ano ba handa? Ensaymada? Ensaymadang Mayor. Malolos. Ayos. Congratulations and best wishes dito kina Jao at Jam. Umira lang pagiging business-minded na mga Pinoy sa harap ng kalamidad. Kaliwat ka ng vendor ang nagsulputan sa kahabaan ng NLEX. Matik naman yun sa traffic lang kapag may nakita ka na nagtitinda ng mani, nagtitinda ng tubig, bottled water, ibig sabihin napaka-traffic nun. Yun. Tsaka chicharon. Chicharon. Yung mga singaling. Ayan, singaling. May mga nagbenta daw po kasi ng instant noodles, mga biskwit at iba pa sa mga motorista na na-stranded sa baha. Dapat nagtinda na rin sila ng orinola. At ng hot water. Hot water. Kasi instant noodles, paano mo kakainin yun? Kailangan ibabad mo pa rin sa mainit na tubig yun. Sa video na in-upload ng isang... may dala. Ayan, may dala kasama. Meron yan, matik yan. Ito Ayos po yung video na in-upload na isang pasahero na stranded ng 7 oras. Sinabi nitong ibinebenta ang mga naturang pagkain sa halagang 30 hanggang 50 pesos. Umali naman nito. Magkano isang cup noodle? Siguro mga 20. Mga 20 na ba ngayon yun? Dati 5 piso lang yun Kumbachero, yung binibili mo, yung quick chow, ang tagal na nun. Ang tagal na nun. Hindi ba? Nasa DCEC ka pa nun. Kaya nga 20 na pala ngayon yung isang cup noodle. 35 years ago yun. Sabi naman ng ibang mga netizen, ang taas naman yan ng presyo. Diba? Pero may iba namang nagsabi na ang sipag talaga ng mga Pinoy na lumalaban ng patas at nagtatrabaho sa gitna ng malakas na ulan at baha na dulot ng habagat. Patuloy na kumikilos ang pamahalaan para tugunan ang malawakang pagbaha na dulot ng bagyong Dante at hanging habagat. Ito ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng isang video message mula sa Washington. Git ng Pangulo, bago pa man siya lumipad patungong Amerika, ay pinagutos na niya sa lahat ng ahensya na paghandaan ang epekto ng naranasang masamang panahon sa bansa, tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Kabilang sa mga direktiba ng Pangulo ay ang agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng matinding pagbaha.
At siyempre, ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente, at lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. Ayun. Wala bang iniwang caretaker ang Pangulo? Yung team. Si Executive Secretary Bersamin ang pinakaulo. Ang head. Tapos nandiyan din si Secretary, ang alam ko si Secretary Kiko Tiu Laurel. Kaya lang na-hospital si Secretary. Bagong opera yun eh. Hindi pa makakatrabaho yun. Pero yung caretaker, sila understandable yan. Kapag ang isang pangulo ng bansa ay nasa isang opisyal na trabaho abroad, merong caretaker at sila dito dapat ang nagkukumpas. Kayod kalabaw. Yan. Bagamat sa sitwasyon naman natin ngayon na wala ng boundary sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, ay malaking bagay din na nakakukumpas ang Pangulo kahit nasa dulo pa siya ng Antarctica. Kahit kausap siya ni Donald Trump. Kahit kausap pa siya. Kaya pala sabi ni Donald Trump, beautiful. Tough negotiator. Ayun. Kaya binigyan tayo ng naka-discount tayo ng ilan? 1%. Pero yun ay 1% out of 20%. 20%. Out of 20%, nabawasan ng 1%. Kaya 19% na lang ang tariff. Pero pag tayo ang mag-export sa kanila, zero tariff. Yan naman ang ginawa ng Amerika sa lahat ng bansa eh. Zero tariff pagka yung produkto nila papasok sa kanila. Dito sa ibang mga bansa. Pag pag produkto ng ibang bansa, yun ang may malaking may tariff. Mababa naman ang presyo ng produkto ng mga Pilipino. Mababa naman eh. Ang papatawan naman yan sa totoo lang, kumbachero, kapag pinag-aralan mo, ang papatawan niyan yung importer. Yung importer. Mag-i-import si Mexicano o kaya si Kana. Mag-i-import ng saging mula sa Pilipinas. Dadalhin dito sa, hindi naman yung Pilipinas ang kikita dun eh. Hindi naman yung ang papatawan dun eh. Hindi naman yung magsasaka. Kung tutusin ha. Yung papunta sa atin. Yung papunta sa atin? Hindi, yung importer papuntang Amerika. Papuntang Amerika. Si Kano nga eh. Si Kano. Ipapatong lang nila sa presyo nila doon. Mamamahal lang ng yung saging na inangkat galing dito. Kaya ang mangyayari doon, baka yung ibang Kano, hindi lang yung Kano. Pati Kana. Hindi nakakain ng saging yan. Baka ang order rin na nila ay banana. Higit 50,000 katao ang posibleng mawalan ng trabaho kung tuloy ang ipagbabawal ang online gambling sa Pilipinas. Ayon kay Tunet Kyoge, CEO ng Arden Consult, hindi ang total ban sa online gambling ang solusyon sa problema, lalo't mga Pilipino na meron ding mga pamilya ang nagtatrabaho sa naturang industriya. Malaki rin anya na itutulong ng mga licensed platform sa ating bansa. Mahigit sa 500 lugar sa Metro Manila ang nalubog dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, iba-iba ang lalim ng tubig, merong gutter deep at meron ding sobrang lalim. Umupa naman ang baha bandang alas 11 ng umaga nitong Martes at sa huling datos ay bumaba na sa mahigit na 200 lugar ang nananatiling baha. Pinangunahan po ni Batangas Governor Vilma Santos Recto ang isang budol fight kasama ang mga opisyal ng BIFAR, mga alkalde at mga lokal na mangingisda. Ayon kay BIFAR 4A Director Sammy Malvas, nais nilang manumbalik ang sigla ng lugar at pawiin ang pangamba ng publiko na hindi ligtas kainin ng mga isda mula sa Taal Lake. Walang number coding ngayon doon sa mga bibiyahe at tutulong sa mga naapektuhan o mamimili ng supplies para sa kanilang mga bahay. Wala po, suspendido po ang number coding sa araw na ito. Alam naman na natin ang sitwasyon kasi. Kaya doon sa mga may kakayahang tumulong sa mga kababayan nila na naapektuhan ay hige! Gawin nating lahat. Ayan. Andyan pa rin po ang ating mga RH reporters sa pagbabalik ng palatuntunang 2x2. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Nag-chacha na ba? Baka wala tayong kamalay-malay, nagkaroon na ng charter change. Bakit mo naman nasabi? Tinanggal na pala yung term limit ng mga congressman eh. Ganon? Bakit? Kasi si Congresswoman Yeda Romualdez pala ay nakaupo na ngayon bilang kongresista ng Tingog Party List. Bilang party list representative. Oo. Ang nangyari ho pala ay 6 nominees siya. Pang-anim. Pang-anim. Pero nag-resign daw yung pangatlo hanggang panlima. Kaya na-elevate siya bilang pangatlong... kasi ang Tingog ay meron 3 seats. Nakakuha ng 3 seats. Kaya lang, nakakatatlong term na itong si Congresswoman Yeda. Paano yun? Noong 2016 po hanggang 2019, siya ay nagsilbi bilang First District Representative ng Leyte. Mula 2019 hanggang itong 2025, 2 term na magkasunod yan, kumbachero, siya ay kinatawan ng Tingog Party List. Okay. So, ibig sabihin, nakakatatlo na siya. Yung isa ay bilang regular. Pero, kung pa rin yun, sa konstitusyon natin, counted as 1 term yun. Kaya ang binabawal po ng konstitusyon... ano mo ko, teka lang, Val. Val, sandali lang, Val. Konting-konti na lang tayo, Val. Konting-konti na lang, Val. So nakakatatlong consecutive terms na si Congresswoman Yeda. Ngayon, dahil sa mula sa pagiging pang-anim naging pangatlo siya. Siya po ay naideklara bilang kinatawan ng Tingog. So pang-apat na term na niya to, kumbachero. Pwede ba 'yon mga taga-Comelec? Pwede ba yun? Sino ba dapat na pumansin dyan at maglabas ng desisyon kung pwede yan? Comelec ba? Kasi kung ang pinayagan ang unang-una, kung nakikinig ang mga taga-Comelec, alam niyo naman po na nakakatatlong term na si Ma'am Yeda, si Congresswoman Yeda, ba't niyo pa kasi siya pinayagang maging 6 nominee ng party list? Hindi ba dapat sa simula umpisa pa lang hindi na siya maging nominee dahil sa nakakatatlong consecutive terms na siya? Napakarami naman palang nominee ng Tingog. Ilan yan? 15 yata Baka marami. Kaya yung sasabihin nila na hindi kasi nominee siya Kaya nung nawala na yung mga nauna, siya na susunod. So dapat sa nominee pa lang ay sa list of nominees pa lang ay ibinawal na. Magkakaproblema, baka ibunton pa kay speaker yan, baka sabihin in-influensya ni speaker yan. Ganun nga ang bilang speaker ka Yung anak niya, kongresista ng Tingog, si speaker, tapos yung kanyang asawa, parang tsaka hindi na maganda. Buti ka sana kung hindi pa nakakatatlo. Pwedeng mapagbigyan pa. Talagang party list, ganun ang sistema. Sa Kongreso, ganun ang sistema. Pero kung nakakatatlo na, ibang usapan na yun. Mga taga-Comelec, wag niyo namang ganunin. Tsaka, maniwala kayo, si speaker ang kanyan, balandra niyan. Kaya speaker mismo sasabihin. May tama kay speaker yan. Ng pagkakataon ng iba. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Alas 7:13 ang ating oras. Balikan natin ang ating mga RH reporters. Unahin nga natin itong nakababad sa tubig baha. Baka abutin ito, lumalim ang tubig, hindi na makapag-report mamaya. Tulad ng isang napapanood natin sa video. Yung Chinese na nagre-report. Nagsimulang hanggang bewang, tapos hanggang dibdib, hanggang sa lumubog na. Ay nagre-report pa rin. Itong tatawagin natin, Golden Dove Award. Unahin natin yan. Bilang Best Reporter. Best Reporter yan. Of the Year. Yan. Nandyan siya sa isang lugar sa Pasay. Dala ko na nga yung Golden Dove mo, Giselle. Eto na. Unahin natin si RS15, Giselle Ricaport.
Kaming Giselle! Sa mahigit 1,200 katao o 462 pamilya ang inilika sa iba't ibang barangay dito sa Pasay City dahil sa mataas na pagbaha na nararanasan epekto ng ragasan ng habagat. Bagamat nagbabalikan na yung ilang mga residente sa kanilang mga tahanan, nananatiling baha yung ilang barangay dito. Kagaya nitong kinaroroonan natin na Barangay 179 at itong mga katabing barangay sa Barangay 181. Giselle, saan yung Barangay 179? Ano bang... Dito ito sa Maricaban ito. Maricaban. Naku, mababa nga yan. Sa Pasay City. Bukod dito kasi Katunying sa Barangay 179, magkakatabi lang kasi itong Barangay 181, 182, 183 at Barangay 184 ay baka pa rin. Ito lalagyan natin ngayon. Meron kasing may creek yan sa gawi doon. Kapag galing ka ng EDSA, sa gawi-gawi ron, may tulay, di ba? May itong sa unahan natin, ikaharap lang natin itong creek na umapaw. Ayan, ayun. Oo. Kaya Katunying, itong kinakalagyan natin ayan basang-basa ka na, Giselle. Giselle, basang-basa. Hanggang saan na yung basa sa'yo? Hanggang binti lang yung tubig baha ngayon. Talagang na to, pumupa na yung tubig baha dito. Pero doon sa gawing dulo, hanggang bewang pa rin yung tubig baha ngayon. Kahapon, umabot na gagawin doon, hanggang sa dibdib ng mga residente dito. Sa mga nakalipas kasi na pagbaha dito, Jerry, ito yung pinupuntahan din natin. Umaabot din ng may mga pagkakataon na umaabot pa ng lagpas tao doon sa mga dulong barangay. Kaya hindi pa rin possible ito sa mga light vehicle. Kanina merong sumuong na isang motorsiklo dito, pero hindi pa nakakaalpas ay tumirik na yung kanyang sasakyan, kaya napilitan siya na itulak na lamang yung kanyang daladala na motorsiklo. Kalapit nga lang kasi nito, Jerry Katunying, yung creek na umaapaw kadalasan kapag ganito na tuloy-tuloy yung buhos ng ulan. Kabilang sa mga nakausap nating residente dito, si Kuya Danilo Tacorda, nakakauwi lamang daw na sa Bicol kahapon at ang kanyang naabutan na, lubog na sa bahay yung kanyang bahay dito at basang-basa na rin sa gamit yung kanyang o sa baka yung kanyang mga kagamitan. Pakinggan natin yung naging bahagi ng ating panayam. Gawa ng siyempre, mababa yung lupa, ayan, barado ang mga kanal. Kaya nagkadulot po ng baha, lalo pag malakas ang ulan po talaga sa dyan po talaga nabaturan po sa amin. Karamihan sa mga evacuee dito sa Pasay City ay nanunuluyan muna sa Apelo Elementary School na nasa 546 na katao at sa gymnasium naman ng Barangay 186 na may 362 individual. Sa ngayon, nagsisimula na naman na bumuhos ang panakanakang ulan dito sa kinaroroonan natin sa bahagi ng Pasay City. Ito si Giselle Ricopoy para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Alala ko yung tagubilin sa atin ni Claude Vitog dati. Kapag Patrol 2. Kapag ikaw daw ay magsasalarawan ng baha, baka pwedeng tantanan na natin yung hanggang binti, hanggang dibdib. Kasi iba-iba yung height ng mga tao. Depende. Halimbawa, kung height ni David Oro, sasabihin ni David Oro, hanggang dibdib na po ang tubig. Malulunod na po ako dito. Malulunod dito. Pagka dumating si Claude, hanggang binti lang naman dito. hindi ganun. Pero ito, ang ganda ng pagkakalubog ni Giselle sa tubig. Kung meron naman tayong entry, Mother, para sa next year sa KBP. Sa KBP Golden Dove Award for Best Radio Reporter. Ayan, iba talaga kapag babae ang nagre-report tapos nasa ganyang sitwasyon, no? Yung iba nga pagka malakas ang tinatali pa yung sarili nila sa poste. Pag lalaki ang magre-report sa ganyang sitwasyon, hindi pinapansin. Wala, sabihin si Edwin Duque nga hindi pinapansin report na report tama, si Val Gonzales pag nag-report, Val, lumubog ka naman, Val. Baka mamaya maghanap ng lubog na lugar si Val. Val, magpalubog ka naman yan. Wala ka naman lang tinutuntungan baha dyan. Talong-talo ka pa ng babae, Val. Sabihin ganun. Val. Kakantsawan pa kayo. Tingnan mo sa mga reaction sa YouTube tsaka sa Facebook. Ayan. Si Edniel, ito, madalas din lumubog itong si Edniel. Dahil ang mga namatay daw ay umakyat na sa 12. Nako. Dahil dito sa bagyong Krising at Habagat. RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel!
ang datos ng pambansang pulisya na responder sa kalamidad. Umabot na nga sa 12 katao ang napaulat na nasawi punsod ng pananalasa nito pang nagdaang bagyong Krising at ipinagpapatuloy pa ngayon ng hanging habagat. Kinumpirma ni PNP Public Information Chief Police Brigadier General Randolph Tuanio na 5 sa mga nasawi ay mula sa Calabarzon, 3 mula sa Negros Island Region, 1 sa Mimaropa, Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, maging dito sa National Capital Region. Batay sa datos sa PNP, sa mga biktima ay namatay dahil sa pagkalunod, habang 2 naman ang nabagsakan ng puno ang kani-kanila mismong mga bahay. Bukod sa mga namatay, ito rin ang naitalang sugatan sa pananalasa ng sama ng panahon. Nakipag-ugnayan na tayo sa Office of Civil Defense para ibangga itong mga datos na ito. Pero nagugunit ang OCD ang maglalabas ng verified na casualty kung may kaugnay ng mga ito sa mga nabanggit na weather condition. Pero dito sa Metro Manila, particular sa eastern portion ng Kabaynilaan, madilim pa rin ang kalangitan. Malalakas pa rin ang mayang pag-ulan hanggang sa mga oras na ito. Pero wala na dito wala na sa first alarm yung antas ng tubig sa Marikina. Habang dito sa tinatanong nga, Edniel, tinatanong nga ni Tina kung wala na raw bang baha dyan. Dahil hinahanap niyang ikaw rin ay nakalubog sa baha habang nagre-report. Nagpapatuyo na. Mga putik ang nakalubog eh. Pero ang maganda nga rito ay wala na yung mga the usual na pagbaha. Kahapon tayo sa Pasig, nagsasubside na rin. Pero ngayong umaga na daaran natin itong EDSA Shaw Tunnel dito sa may Mandaluyong. Nagaterdi pa rin yung tubig at nagdudulot ng bagyang pagbagal doon sa pagdaan ng mga motorista, partikular na kung ikay manggagaling sa Makati o Southern NCR at patungo ka northbound o patungo sa may direksyon ng Pacubao, Quezon City, asahan mo nang medyo iiwas yung mga nasa unahang mga sasakyan dahil dito sa may baha, dito sa may EDSA Shaw Tunnel. Sa katunayan, may mga nakita na tayong mga sasakyan, mga motorista na nasiraan na at nakatigil din dito, nakabalahaw sa ilalim mismo ng tunnel at dumadagdag pa. Malalim pa nga, perwisyo na idulot ito sa traffic. Kaya para sa ating mga motorista na nagbabalak pang bumiyahe ngayon o may lakad, bayong pag-iingat ho dahil hindi lamang basa ang kalsada, baha pa rin pagim dito sa bahaging ito ng EDSA. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, puntahan naman natin ang walang baha. Ito, siguradong walang baha ito. Itong pinuntahan ni Val. Sa mataas na talaga pumwesto si Val. Tulad nito, nag-message to si Boss Alan. Sabi ni Boss Alan, si Joel Reyes Obel, ang pahamak na yan. Nag-report na hanggang tuhod lang daw ang tubig baha sa Balintawak. Inalod lahat ng pinamalengke ko kasi paglusong ko hanggang leeg pala. Pag si Alan nga naman, tsaka si Joel. Kaya iba talaga pag sinabi mong hanggang bewang na, hanggang bewang Nino. Ayun. Kaya para sigurado na, sabi ni Val, dito na lang ako sa mga evacuees. Aris 5, Val Gonzales, come in Val! Jerry at Anthony, kung si Giselle ay nasa lubog ng baha, ako naman ay sa kainan ng itong mga safe na safe yan. Safe na safe yan. Talaga naman. Iba talaga may gulang no? KBP, baka naman. Kainan ito. Ito. Kung makikita ninyo, Jerry at Anthony, ito, sinarado na yung ano ba itong tawag dito? Talyase, kalderong malaki. Dahil nakain na itong mahigit. Ubus na. 5,500. Meron pa. Meron pa laman. Meron pa. Meron pa. Meron pa bang laman yun? Meron pa. Ang kumain na Jerry Anthony, itong mga residente ng Barangay Tatalon. Alam naman ninyo itong Barangay Tatalon, talagang lubog sa baha. Maihilang ang taga. May mga bahagi rito na lubog sa baha. Kaya naman itong Diosdado Macapagal Elementary School dito sa Barangay Tatalon, Quezon City ay mayroong kinakalinga na mahigit 500 o mahigit 5,000 mga residente na ngayon ang dami. 5,500.
Apakarai naman. Ito'y mahigit 3,000 pamilya. Yung tinatadi nga ngayon dahil nga doon sa takot kagabi na baka biglang hindi na tumigil yung mga pagulan na mabulaga sila paggabi kaya nanatili rito sa Diosdado Elementary School. Diosdado Macapagal Elementary School itong mahigit na 5,500. To be exact, 5,552. Yun yung nabilang nitong mga residente na nandito sa Barangay Tatalon, Quezon City, evacuation ng Barangay Tatalon, Quezon City. At meron ng mga nagkakasakit, Jerry at Anthony. Meron ng mga 12 mga bata yung nakaranas na ng pagkakasakit gaya ng lagnat at ubo at sipon. Kaya naman yung kanilang barangay health worker ay nakahanda na yung iba't ibang mga gamot at meron pang mga humihingi na Jerry Anthony ng doxycycline. Ito yung gamot dun sa leptospirosis. Dahil hindi may iwasan ng mga residente dito sa lugar na lumusong dun sa maburak at maduming mga baha na itinulot ng walang humpay na mga pagulan. Kaya naman yung iba ay naniniguro na uminom na ng pangompra dun sa leptospirosis dahil dun sa kanilang takot. Sapat naman yung supply ng mga gamot na pinamigay ng City Health Department ng lungsod ng Quezon na nagdeklara na rin ng state of calamity dahil nga dito sa dami ng bilang ng mga apektadong residente dito sa Quezon City. Wala pa tayong flash report yan, Jerry at Anthony. Bakit? Ito. Lalagyan na namin. Nalagyan na. Ito na. Sandali. Nahanap ko lang eh. Andali lang. Ito. Flash Report. Flash Report! Go! Ayan. Kaming bal. Naputol. Yun ang flash report. Oo, naputol ang flash report ni Val. Balik natin. Andiyan si Val eh. Andiyan si Val sa Zoom. Sa Zoom pa rin. Yung linya lang sa telepono. Teka lang, Val, inaayos lang natin. At ginugula tayo ni Val Gonzales eh. Mukhang may malaking balita. Magandang umaga pala. Ay, mga taga-Bataan dyan, kumusta ba kayo? Kina Kong Abet Garcia at saka kay Mayor Jopet Inton. Malakas din yata ulan dyan Bataan. Engineer RV Victorino, kumusta? Ingat kayo dyan sa Bataan, saka sa Zambales. Kong Doming Mariano, Ate Shula, kay Governor Jun Ebdane. Ingat-ingat lang po dyan, mga kababayan po natin dyan sa Zambales. Sabi po ng Pag-asa, matindi po ang mga pag-ulan dyan sa Bataan at Zambales. Balikan na natin si Val. RH5, go! Jerry Anthony, isang naitalang pagguho ng lupa dito sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ang ipinagbigay alam sa atin ni Barangay Chairman Wilfredo Cara ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Yung pagguho ng lupa ay nangyari kaninang madaling araw sa pagitan ng Philinvest. Ito yung malaking subdivision dyan sa Bagong Silangan at pagitan ng Philinvest at Bagong Silangan, Quezon City. Yung pagguho ng lupa ay nagdulot ng isang bahay na anumang oras ay mari nang malaglag doon sa mataas na bahagi, doon sa paitaas na bahagi ng lupa, dyan sa may bahagi ng Philinvest. Pero sakop pa rin ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Isang bahay yung apektado rito at nangangamba itong si Barangay Chairman Wilfredo Cara ng Barangay Bagong Silangan na anumang oras ay maring bumigay yung nasa balag na ng alanganin na bahay, isang bahay. Ito nakikita natin eh. Pinapakita mo dito, Val, yung picture na to, no? Oo nga. Ano yan? Nasa kabilang creek? Nasa creek ba yung nasa pagitan nila? May creek dyan sa lugar pero hindi lang nabanggit sa akin kung yung babagsakan yan ay mismong creek mismo, pero ang sabi nitong si Barangay Chairman Wilfredo Cara, Jerry Anthony, yan ay naipagbigay alam na nila sa Disaster Risk Reduction and Management Office. Ilang matagal na panahon na, pero matigas daw yung ulo nung may-ari ng bahay, ayaw ipalis. Kaya kaninang madaling araw sa kasagsagan ng malakas na mga pagbuhos ng ulan ay lumambot yung lupa. Ayan, nasa palag na ng alanganin ngayon at anytime, sabi nitong si Chairman Wilfredo Cara,
ay maaaring mahulog yung bahay na yan doon sa mataas na bahagi ng gumuhong lupa. Ako si Val Gonzales, DJ Rich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Alas 7:29 ang ating oras. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Ang oras ay hatid sa inyo. Por 2. 2 por 2. Maalala ko lang, kumbatsero, kabeberde lang ng nanay mo nitong June, di ba? 80 years old na. 80 years old na, pero napansin kong talagang healthy at malakas pa rin. Ano bang sekreto ni Nanay Benny? Nako, oo nga, no. 80 na si Nanay Benny, pero bumaparty pa rin. Na-discover kasi namin itong N Plus Gold, nutritional powder drink ito na especially formulated para sa mga seniors. Kompleto to sa essential nutrients na kailangan ng katawan habang tumatanda. Talaga naman pala, tama-tama pala sa aging. Saan ba pwedeng makabili niyan? Available na to, kumbatsero, itong N Plus Gold sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, Zur RX at iba pang kilalang drugstores nationwide. Yun, ayos. O mga kuya at ate dyan, bago umuwi, ipasalubong na kay nanay at tatay ang N Plus Gold. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N Plus Gold. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Ito, sabi ni Dodong, may isang matanda dito, biyanan ko. 80 years old na rin si Sergio Lapinosa. Tatay Sergio Lapinosa. Happy 80th birthday sa inyo dyan sa Negros Occidental. Gusto mo ba ng N Plus Gold? Ayos. Ayos yan, ano? Doktora Jessica D. Ay, hindi pa kailangan ni Doktora. Hindi pa, batang-bata. Jessica batang-bata si Doktora. Si Johnny Santos siguro. Eto, nagtatanong na. Saan ba nakakabili niyan? Ayun, nabanggit ko na kanina yung mga tindahan. Nabanggit na, ha? Si Kuyang Aris Ramos, kumusta ba niya sa Marikina, saka sa Pasig? Hindi ba tayo binabaha dyan? Engineer Aris Ramos. Ayan, At magandang morning kay Mayor Christian Natividad ng Malolos. Kumusta ba yung mga ensimadang Malolos natin dyan? Ang lalapad. May itlog na pula pa ba dyan? Ayun, yun ang tinitirang inuuna ng mga taga-news center ng DZRH. Nakita ko yung isa doon Luray-luray na puro gilid na natira, madara. Gitna ang unang tinira. Gitna ang tinitira. Parang kanyang parang bangus. Yung tiyan ang tinitira. Yung tiyan ang unang tinitira. Balikan lang natin ang ilan pa nating mga balita. Pinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng preparasyon na may kaugnayan sa kanyang ika-4 na SONA o State of the Nation Address. Kabilang narito ang pagkakabit ng mga SONA materials o tarpaulin ng ilang ahensya ng gobyerno sa kasagsagan ng sama ng panahon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, dismayado ang Pangulo na ilang government personnel ang abala sa pagpapaskil ng SONA materials habang maraming komunidad at mamamayan ang nakalubog sa baha. Mahigpit ang direktiba ng Pangulo na tutukan ng problema sa baha at relief operations at tulungan ang mga mamayang apektado ng kalamidad. Nalubog sa baha ang napakaraming lugar sa Metro Manila dahil sa habagat na pinalakas pa ng bagyong Krising. Ayon sa direktor ng UP Resilience Institute na si Dr. Mahar Lagmay, isang geologist, marami talagang ibinagsak na ulan ang habagat at bagyong Krising na siyang nagdulot ng pagbaha. Pero ang nagpalalaan niya rito ay ang napakaraming infrastruktura na kulang sa disenyo, dahilan upang mabarahan ang mga daanan ng tubig. Punto ni Lagmay, maraming mga kalye, gusali, residential area at reclamation area pero hindi napag-aralan ang daraanan ng tubig. Marami din anyang basura na naging obstruction. Ulitin natin marami din anyang basura na naging obstruction o mga kakaunti na lang na drainage at floodway. Rekomendasyon ni Lagma ay mas makabubuting i-upgrade ang mga infrastruktura at itaas sa mga kalsada habang ayusin din ang disenyo ng drainage system sa Metro Manila.
Samantala, nagpaliwanag po ang San Miguel Corporation na kumbatsero. Hindi daw po ang poste ng MRT-7 ang dahilan ng pagbaha dyan sa Commonwealth. Hindi daw po nila... hindi yung construction ng MRT-7. Hindi daw po ang construction. May mga bara daw po bago makarating doon sa kanal. Ayun. Kaya nagsabi na sila. Nililinis. Matik na dapat yan. So yung sinasabi kanina ni Kaselo Lagmay, urban planning talaga. Yung maayos, comprehensive urban planning ang kailangan. Hindi. Si Mahar yun. Mahar Mangahas. Kaselo, sorry. si Mahar Mangahas pala yun. Naloko na. Kasi si Kaselo, pakuya-kuya-kuy ngayon sa Saragossa, pati ako nababanggit, Pagka nakita mo kung batsero tong halimbawa yung basura, diyan sa may bahagi ng Maria Clara off-ramp, diyan sa may Skyway, paakyat ng Skyway. Nako, grabe daw po ang basura. Yung mga naiwan sa Araneta Avenue. Nagsampay doon sa may mga bakod sa steel gratings at mga bakod. Parang katulad din sa nangyari sa NLEX. Ganon din, nasa bakod yung mga naiwang basura. Kaya yung mga nagrereklamo diyan na ba't tindi ng baha ngayon lang nangyari to. Ngayon lang. Yan. Baka basura. Naman yung basura natin, mga kababayan, ang dami-dami nating sinisisi. Baka tayo mismo yung basura lang natin, di natin alam kung paano flood control. Yan ang may kasalanan. Flood control. Yung pala yung basura natin kung walang habas nating itapon. Kanina nga nagre-report si Sherwin yung kasama si Jaymar doon sa may inagos na bata. Biglang may naghagis ng basura. May naghagis ng basura doon sa ginagawang drainage. Napakakapal talaga na iba nating mga kababayan pero yung iba dyan, iisipin mo, abusado. Yung iba rin talaga tanga. Kulang sa impormasyon. Kulang sa turo. Napag-usapan ng mga sisihan, hindi na raw nabigla si VP Sara na isinisi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naranasang pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay VP Inday, ayaw lamang akuin ang kasalukuyang administrasyon ng pananagutan sa ganitong mga problema ng bansa. Git ng Vice Presidente, mas mainam na gawin ng pamahalaan at itukuyin ang pinakaugat ng pagbaha sa Metro Manila sa halip na isisi ito sa nakaraang administrasyon. Ito ang tamang tugon sa mga sakuna at hindi ang pagtuturo ng ibang masisisi para lamang ilihis ang atensyon ng publiko sa suliranin. Meron bang ganon na sinisi si dating Pangulong Duterte? Hindi ko alam, kumbatsero. Minsan may iba gagawa lang ng kwento hindi ko alam. Talaga naman. Inilarawan ni US President Donald Trump bilang isang tough negotiator. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasunod ng kanilang naging pagpupulong. Ayon kay Trump, hinahangaan niya ang mga Pilipino at ginagalang si Pangulong Marcos Jr. Pabirong sinabi pa nito, mas gusto niya noon ang Pangulo kumpara ngayon. Dahil siya noon daw. Mas gusto niya noon? Bago dumating si Pangulong Marcos sa Washington. Mas gusto raw niya. Pero nung nag-meeting na sila, pinipilit niya daw, hindi, ito gusto namin. Sabi niya, mas gusto niya ang Pangulong Marcos noon kumpara ngayon dahil masyado daw itong matigas at matatag sa negotiation. Wala yung kanya niya parang bolero ho talaga bolero si Mandonald. Wala ba tayong voice clip diyan, Mother? Mother, wala ba tayong soundbite diyan ni Mandonald yung nakaupo sila sa may sigaan doon sa may siga sa likod. Pero hindi naman nakasinde. Doon sa may Oval Office. Wala ba tayong sa kanilang fireplace? Sa fireplace. Hintayin nga natin. Wala tayong sige, habang hinahanap, ito pa. Ibinaba ni US President Donald Trump sa 19% ang ipapataw na taripa sa mga produkto ng Pilipinas kasunod ng naging pagpupulong nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa anunsyo ni US President Donald Trump sa kanyang Truth Social account, nagkasundo sila ng Pangulong Marcos para sa panibagong trade deal. Nakapaloob dito ang pagiging open market ng Amerika kung saan hindi bubuwisan ang import galing doon. Bukod pa rito ang pagpapaigting sa military cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, balikan natin ang ating RH reporters.
Kumustahin na nga natin ang NLEX. Nung isang gabi ay lumubog at ang dami hong tumirik dyan. Ang daming naibang mga sasakyan. Nasa 30 sasakyan ang tumirik dyan. At kutakot-takot na basura ang mga nakasampay sa bakod. Ibig sabihin ganun lumalim talaga dyan sa parting yan ng NLEX. RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin! Good morning, Kajari Katunying, at magpaampun-ampun na lang yung ating naranasan sa Baguio sa kapatid, particular natin sa North Luzon Expressway. Pero maganda na yung biyahe at mabilis. Base din sa Tala, ayon dito kay wala nang command center ng North Luzon Expressway, ayon dito kay Ruben Ignacio, nagpasalita ng NLEX. Maliwalas na mula pa kanina madaling araw. Yung bahang dinulot ng habagat, ay mabilis naman itong napahupa at sa tulong na rin ng ping station, yung kanilang ginawang pagpapam ay wala na yung mga pagbaha. Kaya mula dito sa may patungo ng bahagi ng Northern Luzon, maging yung pabalik galing ng Northern to Balintawak ay wala ng problema at maayos na makatatawid at maayos na yung daloy ng trapiko. Salamat po nagpasok ngayon Kajari Katunying at kakaunti lang yung mga tumatakbo ngayon at tumata sa NLEX. Pero yung walang pasok ay nakatulong para kasi kung sakaling gawin sa bagay ng NLEX ay maliwalas itong gagawin ng pamunuan ng North Luzon Expressway. Sa ngayon, ano nga pala yan, Edwin, may mga nagtatanong, yun daw bang mga lumubog na sasakyan dyan habang na-traffic at hanggang sa abutin na sila ng tubig, makakapag-claim daw ba sila? Ganun na lang ba yun? Ng damages sa NLEX? May makiklaim daw ba silang danyos? Wala naman binanggit pa patungkol dyan. Pero sabi nga, nung yung unang anunsyo ni Ginoong Ignacio, kapag may mga problema at involved sa kabangka ng NLEX, ay kung ano yung mga tulong na dapat gawin ay kanilang ibibigay, at kung may mga dapat pagtatanong ay maaari lamang tumawag sa kanilang hotline para sila ay maasisan. Pero tumawag sa kanilang hotline para magtanong. Meron ba kami masisingil sa inyo? Lalo na yung na-traffic, Edwin, na-traffic, hindi na makaalis, pero yung nung mapunta sila hindi pa ganun kalalim yung tubig hanggang sa inabot na sila at pasukin na yung kanilang sasakyan ng tubig. Misa nga itanong mo nga yan sa mga taga NLEX kung sila ba may binibigay na assistance doon sa mga naapektuhang motorista. Kaya ka Jerry Katunying, no? At anytime, pwede nating isala si Ginoong Ignacio para to sa ito pang detalye ng katanungan nating mga kababayan ay kompletong masasagot yan para masolusyonan na yung kanilang isipin patungkol doon sa mga lumubog at mga naabala sa traffic doon nung panahon ng kasagsagan ng ulan dahil nga doon sa pinagsamang lakas na habagat. Sa ngayon, ang latest update pa lang ng North Luzon Expressway ay maayos ng daanan ng kaban ng NLEX mula Balintawak hanggang Tarlac at ganoon din yung pabalik patungo rito sa Metro Manila. RH23, Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Kumbatsero ng bayan, Katunying at Kajeri. Meron pang mahabol dito kumbatsero sa N Plus Gold. Talaga, ha? Birthday pala yun ni... dami talagang nanonood sa 2x2 ng mga may edad na. May edad na. Ito, pinapaalala nito si Kuya Dominic Jorge at ni Kuya Marlon Santos na birthday ngayon ni Ka Arnel Canicosa. Si Ka Arnel? Canicosa ng SFM. Happy birthday po, Kuya Arnel Canicosa. Wala ba tayo dyan? Ayan. Wala ba tayong palugaw dyan? Ayun. Thank you. 7:52 ang ating oras. This time check is brought to you by ACS. Ay! Happy birthday daw kay Raisa Butalid Garduse from Dr. Paz Corrales ng Department of Health. At ganun din kay Doc Mark Mendoza.
At Doktora Julie Magpok Mendoza, happy birthday. Binabati kayo ni Mayor Zenny Mendoza. Uy, nagpapasalamat daw ang mga taga-OWA at DMW kay First Lady Liza Marcos dahil sa kasama siya sa mga naging instrumento sa pagpapauwi sa mga distress OFWs diyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Kaya pala hindi siya kasama ng Pangulo. Kaya pala siya hindi kasama. Meron siya ibang lakad bago pa kasi late announcement din tong kay Donald Trump. Itong lakad na to, marami-rami din daw itong mga Filipino workers na distress na inuwi. At pag uwi sa Pilipinas, meron na kaagad mga assistance na ibinigay sa pamamagitan ng mga government agencies natin. Ayan. Thank you. Si Camirna Fernandez. Happy birthday po mula dyan sa lokal ng Matalava, Lingayen, Pangasinan. Happy birthday po Camirna Fernandez. Pinabati kayo ni ating Lisel saka ni Kuya Ricky Rivera. O baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, ho? Ay, buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Ay, doon po pala sa mga konting kembot na lang malapit nang matapos ang deadline po ng PAGCOR sa kanilang photo contest for this year ay July 31. Ayan na, ang lapit na ha. Ilang tulog na lamang. Anong petsa na ngayon? 23 ng tama no? 23. 23, isang linggo na lang. Mahigit isang linggo na lang pala yan. Yan po ay may temang PAGCOR Photography Contest 2025 at iniimbitahan po dyan ang mga Filipino professional and amateur photographers na may edad na 16 pataas. Ayan, kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-submit na ng inyong mga entries, lalo na kung kayo pa yung magaling sa drone, magaling kayo sa mobile o kaya sa digital photography. Ayan. Kuyang Romel Sitin, ikaw ba'y kumusta ba lagay ng panahon dyan sa ASEA? ASEA sa Subic? Ayan. Reliable and stylish crossover SUV sa presyong hindi aabot na 1 milyon ba ang hanap mo? Nakalimutan mo na yata. Magkano ba yan? Kumbadero? Ito'y nasa 998,000 pesos lang itong all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines. Sa loob po ng Tiggo Cross ay may sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. At dahil hindi rin nagpapahuli sa teknolohiya ang Cherry Tiggo Cross, mayroon din itong Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! Ay, ingat-ingat mga kababayan, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, kapitbahay. Tuloy-tuloy po itong mga pagulan pang inaasahan nating maranasan. Dalawang bagyo. Magkakasabay dito sa Philippine Area of Responsibility. Si Dante at saka si Emong. Ngayong araw na to, idideklara na yata maging bagyo yung LPA. Si Emong. Magiging Emong. Yan. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! In the heartland. Jacket gon' be Ang oras ay hatid sa inyo ng Dermatology and Phototherapy Center. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling